Luke 4, 1-19. Makinig po tayo mabuti sa pagbasa ng Bible, ng salita ng Diyos. Luke 4, 1 until 19. Ang title po nito, ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo, dinala siya ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Verse 5, dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito, ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin, at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto." Sabi po sa verse 7, "Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Verse 9, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat," sabi po ng Diablo, "sa kanyang mga anghel, ika'y ipagbibilin, sila'y utusan upang ikaw ay ingatan. Aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Verse 12, subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." 13, pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Verse 14 po, bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa mga sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Verse 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong pinasusulatan ng ganito. Verse 18, ito pang binasa niya. "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at ang mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi." At sa verse 19 po, ito po ang tandaan nyo, sabi dito, "At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Ang Diyos ang magpahala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Malinaw na malinaw po sa Tagalog nung binasa po natin. Kaya po ito ang title po natin. Sabi diyan, The Lessons from Jesus Temptation Story. Naisipin po natin, ano ba ang tinuturo ng Panginoon? Bakit po ba naisulat ang kwento na ito? Mababasa niyo po ang kwento na yan sa Matthew 3, mababasa niyo po ay sa Matthew 4, sa Mark 4, ayan, sa Luke 4, mababasa niyo po ang mga yan. Na kung saan mayroong sinasabi po ang Panginoon patungkol sa temptation ni Jesus. Na ibig sabihin, sinasabi lang po diyan na kung si Jesus tinukso ng kaaway, what more pa daw po tayong mga tao. Isipin niyo po yan ha, na Diyos na po yun. Isipin niyo si Jesus, 100% human, 100% divine. Pero ang demonyo, wala po siyang pinipili. Lahat gusto niyang tuksohin. Kaya po ibig sabihin, kaya ang mga tao, alam po ng Panginoon na ikaw, matutukso ka talaga o tayo. Kasi nga po, tayo ay tao lang dahil merong kaaway na gusto pong sirain ang buhay natin. Kaya sabi po dito, even Jesus do praying and fasting. Ginawa po ng Panginoon ang pag-pray at ang pag-fasting, di ba? Sabi nga po, ginawa niya ito bilang example, di ba po? Na kung saan tayo rin po, gawin din po natin. Kaya sabi bang sabihin po ng mga tao na huwag na akong mag-pray. Kasi sabi naman sa Bible, pinag-pray naman ako ng Panginoon. Hindi po. Kasi di ba, pinag-pray ka talaga ng Panginoon. Pinag-pray ka po ni Jesus. Totoo po yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin na di na ako mag-pray. Pastora, Sunday na lang po huwag na pong prayer meeting.
Kasi, hindi na po ako mag-pray, yung Panginoon na lang po ang bahala sa akin. Kaya nga po, di ba, meron akong tinuro sa inyo ng OPM, ano pong sabi doon? Watch and pray. So, bakit daw? Kasi nang sa gayon, hindi daw tayo matempt ng kaaway. Kasi ang kaaway, gusto niya pong lagi pong guluhin yung buhay natin. Lagi po siyang nangaabala sa atin. Kasi pag naabala niya po tayo o nasira niya po ang buhay natin, alam na alam niyang malulungkot ang Diyos, at the same time po, masisira niya ang buhay mo. At bakit daw po ba dumating ang demonyo? Para sirain, patayin, at nakawin ang buhay mo. Kaya ang buhay mo ngayon, kung napapansin mong parang ang lungkot, parang hindi okay, hindi po ganyan ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Kasi ang binigay ng Diyos na buhay sa atin, buhay na masagana. Ayun po ang promise na yun. Kaya nga po, sabi din dito, ang prayer po, powerful tool siya para sa ating mga Kristiyano. Ibig sabihin, kapag nanalangin ang Kristiyano, ito ay malakas na Kristiyano. Kaya nga po, pag nanonood po kayo ng kung may time po kayo, sa YouTube, meron pong torchlighter. Ayan, pwede niyo po doon panoorin yung mga nag-mission, yung mga nag-share po ng Word of God. At alam niyo po, pag binasa niyo pong lahat ng yun, ang pinaka-nag-iisa po nilang weapon o tool, bakit po sila natagumpay? Kasi po, sa pananampalataya nila sa Diyos at sa pananalangin. Talagang hindi po sila tumigil manalangin. Tapos meron pong isang preacher, siya po yung siya po, hindi ka naman pong Hyde ang apelido niya. Nalimutan ko yung pangalan kung John Hyde ba siya. Nasabi po doon, hindi po siya pastor. Hindi po siya evangelist. Hindi talaga siya minister ng Panginoon. Pero alam niyo po, isa po siyang Kristiyano, syempre. Ibig sabihin, mananampalataya o naniniwala sa Panginoon. At alam niyo po ba, hindi po siya nag-share sa maraming tao, pero nagugulat po ang mga tao, bakit naliligtas sila sa lugar po na pinupuntahan niya. Alam niyo po ang ginagawa niya? Kaya ibig sabihin po, hindi niyo po pwedeng sabihin, wala akong power, wala akong kayang gawin. Kasi ang panalangin, it is a powerful tool. Ibig sabihin, kung nananalangin ka, ang laki ng ginagawa mo. Tandaan niyo po yan, kung nananalangin ako, ang laki pa rin ng ginagawa. Kasi alam niyo po ang ginagawa niya, sinasarado niya lang ang pintuan ng kwarto niya, at ang ginagawa niya nanalangin, umiyak siya araw-araw, Lord, bigyan mo po ako ng isang kaluluwa araw-araw. Ganun lang po ang ginagawa niya. Kaya, from day to day, di ba? Wala naman siyang sinabi. Pinag-pray niya lang po yung tao, naliligtas po. Hindi siya nagsalita na ito ang theology, ito si Jesus, ito ang kayang gawin ng Panginoon. Nang ginagawa niya lang, pwede ba kitang ipag-pray? Di ba minsan pwede po natin yan gawin? Yung parang pag nakita po tayo, parang yung kapitbahay ko, nagugulumihanan siya. Kapag po umayag sila ipag-pray, why not po, ipag-pray po natin sila. Kasi nga po, di ba, napakalaki na nagagawa. Kaya alam niyo po, nakilala siya ng mga tao dahil po parang may kakaiba sa kanya. Tuwing lumalabas siya, parang kakaibang kapangyarihan yung nararamdaman po ng mga tao. Ano lang po yun? Dahil lang po sa pananalangin. Kaya po ako talaga dati, sobrang favorite ko po na, sige, na lang po ako na lang po yung nag-intercede. Di ba, hindi po ako sumasali sa awitan, sa kantahan, sa mga sa harapan. Kasi nga po, sobrang mahihayin po ako ng time na yun. Pero nung nalaman kong buti na lang may prayer, at least po, di ba, meron akong nagagawa o naitutulong nga po sa church namin noon. Kaya sobrang saya ko po na nakapag-inassign po kami. Dati po sa dati naming church na pinanggalingan. May pag nag-preach po yung si Pastora Ruth, meron pong mga intercessor sa loob ng kwarto. Alam niyo ba, hindi po sila nakikinig ng preaching. Hindi dahil ayaw nila, kundi nag-pray po sila, nakaload sila doon na, Lord, magligtas ka po ng tao. Lord, itouch mo po yung Holy Spirit, touch mo yung mga tao doon. Kasi nga po, ang nangyari, kailangan po ng pastor na nag-i-intercede nga po. Kaya yung isang bagay na narinig ko din na pag nag-share ka, dapat magdala ka ng isang kasama kahit hindi yan marunong mag-share. Basta, isama mo na, sabihin mo lang sa kanya, basta pag-pray mo lang ako. At ano ba naman po yung pag-pray mo na, Lord, ingatan niyo po siya, ikaw pong magsalita sa kanya. Di ba hindi naman po mahirap sabihin yung mga ganong word? Kaya alam niyo po, maraming naliligtas. Nung time po namin na yun, siksikan po talaga sa PH ng time na yun. Kasi talagang may mga nag-pray po talaga. Hindi man po, nagatangs po sila, pero hindi po rinig. Talagang talagang nararamdaman po. Kaya ang dami pong nangyayari doon na mga prophecy, ang daming mga nagaganap po, biglang lang po sila nakakita na merong may isa pong ang tawag doon, tumayo, sabi niya, nakita ko po si Jesus, lahat po sila itinatouch. Tapos meron po, yung parang iniiwasan daw ni Jesus. Ayun po yung mga taong ayaw kay Jesus. Yung mga taong hindi nagsabi na, Lord, itouch mo po ako ngayon. Kasi diba sabi ko po sa inyo gentle po ang Panginoon. Ganun po siya kabuti na hindi po siya papasok sa buhay mo kung ayaw mo po.
maintindihan. Ganun po ang Diyos. Kaya ayun po yun. Kaya sabi nga po dito, di ba, yung fasting daw po, kung yung prayer, it is a powerful tool, pero yung fasting naman, it makes you more powerful. Bakit naman po more powerful? Alam niyo po yung kung bakit? Sabi kasi ni Jesus, may one time na sabi ng mga disciple, Jesus, ba't hindi po namin napalayas yung mga demonyo? Napakahirap po nilang palayasin. Sabi po ni Jesus, di ba, ang kailangan mo, mag-pray and fasting. Ibig sabihin ko may mga time po sa ating, bakit paano yung paghihirap sa amin? Bakit di dumarating? Nakikinig naman ako. Sabi ni Pastor, ganito ang gawin. Pero bakit parang nananatili itong mga poverty sa buhay namin? Baka kailangan nyo pong mag-fasting. Baka kailangan po natin talagang ipag-pray sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako. Nang sa ngayon, nakausap po natin ang Panginoon. Kaya nga po sabi doon, di ba, sabi ni Jesus, paano makakasa-out yung demonyo? Through fasting. Mag-fast daw ang mga disciple ng time na yun. At sabi nga po, di ba, every time na nag-fasting po tayo, yung kagustuhan natin sa flesh natin, ito pong katawan natin, hindi na po niya, yung nalilesen na po. Ibig sabihin, kung ano yung spiritual, ayun na po yung nagustuhan natin. Yung mga dati, ang hilig nating mag-mall, di ba po? Dati, yung bata ko, inisip ko, sa'yo siguro pumunta ng mall kasi laging gusto nila doon. Pero nung nakilala mo na si Jesus, ayaw mo na, sa church na lang kasi mas masaya. Di ba? Parang isip mo, mas masayang magsimba, mas masayang mag-fellowship. Dati, akala natin masaya dun sa labas, magpuntang festival, pumunta kung saan-saan. Pero nakilala mong Panginoon, nawawala po yung mga ganyan. Ayan po ang tinatawag na physical. Nakagustuhan mo mga lust of the flesh. Okay po? Pero kapag spiritual, ito yung mga gusto mong magsimba, magbasa ng Bible. Di ba yung parang nai-alienan sa'yo yung mga tao? Ito si Kumari, hindi nakikipagkismisan sa akin. Tapos pag nasilip ka, di ba, di ba basa ng Bible? Di ba? Ganun yung nakikita po sa atin. At sabi nga po, pag nakipray naman tayo, ginagawa naman po tayong humble. Ibig sabihin, bumabait tayo, umaayos po ang puso natin, hindi tayo nagmamalaki. Kaya ang taong nananalangin, humble siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi po, kung nananalangin ka, umaasa kang tutulungan ka ng Panginoon. Ganun po yun. Kaya simulan na po natin yung tatlong pinayon. Sabi po dyan, may tatlo tayong pinapag-aaralan. Ito po yung provision, prosperity, at saka protection. Ano po? Provision, prosperity, o possession, or property, o yung tinatawag na protection. Tatlo po yan ha. Kaya ano po ang matutunan natin? Sabi po dito sa number 1, ayan, isa-isa naman po natin yan. Sabi po dyan sa verses 2 to 4. Doon ay tinukso siya ng dyablo. God's provision muna tayo ha. Na sa loob ng 40 araw, hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito, pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ayan, pinapatunayan po dyan, natandaan po natin, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Hindi ka kirelate para lang sa pagkain. That's why nga, di ba sinasabi, pag too much, hindi maganda. Pero alam niyo po, yung too much na spirituality, too much na pagbabasa ng Bible, maganda po yun. Too much na pag-pray, maganda po yun. Tandaan niyo po yun kasi wala pong nabaliw sa pagbabasa ng Bible. Nung nabasa po nila yung Bible, tumalino po sila. Wala pong nabaliw sa pag-pray. Kundi nung nabasa nila, nag-pray po sila, mas lalo nilang nakilala ang Panginoon. Alam niyo po yung word na too much, sa Panginoon lang po natin yan pwedeng ibigay. Kasi kung yung too much sa pagkain, edi magiging obese po tayo, di ba? O, kaya sabi mo, diet ako, ganyan-ganyan. Di ba po? Kaya sabi, hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay. Kundi alam niyo pong sabi, kundi sa bawat salita daw po na namumutawi sa ibig ng Diyos. Ano po ba yung salita na namumutawi sa ibig ng Panginoon? Ito po ang Bible. Na kapag po pala nagbasa kang Bible, ay buhay ang spiritual mo. Ay maayos ang spiritual mo. Hindi ka lalamya-lamya, hindi ka tatamad-tamad, di ba po? Kasi, ayan pong tatawag na God's provision. Tandaan niyo po, ang Diyos po, pre-provide niya na po ang lahat. Alam niyo po sa pamamagitan ng paano ko po sabi sa inyo, Genesis pa lang po, sinabi ng provider ang Panginoon. Alam niyo kung bakit, ano ang unang nilikha ni Lord? Sabi po, di ba, liwanag. Tapos, syempre, para hindi ka madiliman, kaya liwanag. Pangalawa, nilikha niya po ang langit at ang lupa, di ba? Ang dagat po yan, tsaka yung langit. Niya, nilikha niya yon. Sa pangatlong araw, ginawa niya po, di ba? Nilikha niya, pinaghiwalay niya ang dagat at ang lupa naman po.
At yung lupa, may mga halaman, di ba po? Sa ika-4 na araw, ginawa ng Diyos ang star, moon, and sun. Kaya nakikita natin ang ganda ng paligid, di ba po? Ginawa muna ng Diyos ay yung mga yun. Tapos sunod po, yung birds and fishes, di ba ginawa yun ng Panginoon? Kailan po nilikha ang tao? Nung tapos na yung mga yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ni Lord, pag inuna niya nilikha ang tao, baka lumutang-lutang yung tao, di ba po? Baka magutom yun. Kaya ginawa niya, binigyan muna ni Ready ang tirahan, prinabay ng tirahan, prinabay ng pagkain, o ano gagawin na lang? Pipitas na lang sa bunga, di ba po? Tapos kakain na po sila. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya dun pa lang po, alam natin, Genesis pa lang, provider na po ang Panginoon. Tapos nabasa niyo rin po sa Genesis, yung kwento ni Isaac, di ba? Tsaka ni Abraham, di ba? Ano pong sabi ni Abraham? Sabi ni Isaac, Ama, meron na po tayong uling. O kaya yung kahoy po, di ba? Meron na po tayong pang-apoy. Nasaan po yung i-offer o i-aalay natin? Ano pong sabi ni Abraham? God will provide. Hindi niya tinakot yung anak niyang ikaw yung iaano ko, susunugin ko doon. Hindi po ganun. Ang una niya pong sinabi, God will provide. Saka po ano nangyari, kahit sa loob-loob niya, paano anak ko yung i-offer ko, paano mag-provide? Pero di ba nung sasaksakin na, siguro nasabihan na po, na-briefing na si Isaac. O ganito ba ganito siya, tatali kita. Di ba kasi kung hindi po, pipiglas po yun. Tsaka nung time yun, hindi naman talaga batang-bata po si Isaac. Binata na po siya nung time na yun. Kaya po di ba, na-briefing na ito gagawin ko sa'yo, i-offer kita kasi sabi ng Panginoon. Di ba dahil po naniniwala din po si Isaac sa Panginoon. Kaya hindi po siya, hindi siya pumiglas na hindi, ayoko po. Di ba po, pero anong nangyari? Nung sasaksakin na po, anong sabi ng Diyos o ng anghel ng Diyos? Di ba, sabi po doon, itigil mo, sabi stop, di ba? Itigil mo yung ginagawa mo kasi tinitesting ko lang kung mahal mo ako. At napatunayan po ng Diyos na kahit pala ang sarili mong anak, ang pinakamamahal mong anak, kanya mong ibigay. Kaya sinasabi po dito na si Lord po, tandaan niyo po, lagi po siya nag-provide. Lagi niyo pong tandaan na paano po yung pagkain namin kung hindi po ako magtatrabaho ng Sunday. Di ba po? Isipin niyo po, kaya ni Lord. Okay? Isa pa pong kwento dito, naalala niyo po yung sa mga Israelita at sa wilderness. Di ba po yung mga Israelita, sabi nila, dinala ba kami ni Moses? Moses, dinala ba kami dito para magutom? Ano pong ginawa ng Panginoon? Di ba po siya? Naghulog po siya ng mana. Di ba tapos ang sabi po ng anong instruction ni Lord? O kapag Monday to Friday, kukuha ka ng sapat lang. Kuwari kung 10 kayo o 10 mana lang kukunin mo. Kasi malulusaw na yun mamayang hapon, mamayang tanghali, malasiran. Kung masyado kang gahaman, kinabukasan, wala, panis na po yun. Hindi din na makakain. Kaya yung sapat lang sa araw na yun. Pero ano pong instruction? Tuwing Saturday, 2 ang kukunin mo. Ibig sabihin doble, kasi nga po, kinalingguhan, sasamba ka sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho. Kaya ipoprovide ni Lord, kung tayo daw po, magtitiwala tayo sa Kanya. Kaya sabi po dito, don't be deceived by the enemy. Sino po ang nadaya ng kaaway sa pagkain? Si Esau. Naalala niyo pa ang kwento ni Esau kung nag-Sunday school po kayo? Di ba sabi ni Esau, sabi niya, mamamatay na ako, aanuhin ko yung birthright na yan, di ko naman yan makakain. Parang kung tawara praise ko, gano'n yung sasabihin, sinabi niya. Kaya sabi niya, sige, sa'yo na yung pagkapangalan. Wala pa nga pong NSO noong time na yun, di ba po? Wala pong ibinigay na papel. Natutusin, wala naman silang permahan na ako ang panganay. Parang nangyari, wala naman pong ganun. Kaya, ano man po, si Jacob talaga pinagpala. Wala po sa papel, wala sa kung ano po yun. Kasi nasa Diyos po ang pagpapala. Kaya di ba ano pong ginawa ni Esau? Kama naman, sige sa'yo na yung pagkapangalan, kakain na ako. Sabi niya kasi, baka mamatay daw po siya. Wala naman. Sa history po, pag na-research po kayo, kahit ang mga pulube, isang araw lang po sila kumakain sa isang beses lang sila kumain sa isang araw. Pero di naman po sila namatay. Wala naman po tayo nakitang sa labas na, ay, pulubi, nahimatay na, di ba bumulagta. Wala naman pong ganun kasi wala po talaga. Huwag ka po magpadaya na mag-isimba ka lang ngayong umaga, di ka lang kakain muna ng almusal. Baka sasabihin ng demonyo, baka mamatay ka na kasi ganyan. Hindi po. Huwag po tayo magpapadaya sa kanya. Naalala niyo po ito si Jesus, 40 days and 40 nights. At alam niyo po, mula sa day 1, nandiyan yung Diablo, lagi siyang ginugulo, nag-pray pa lang si Jesus, kumain ka. Day 2, yun pa rin yung ginagawa po ng kaaway. Kaya po sa atin, pag nag-fasting tayo, may ganun po. Hindi po ako nag-a-announce na dito sa church, pero soon magkakaroon po tayo ng gano'n na parang iisipin mo, di ako kakain ng isang araw, baka di ko yung kayanin, hindi po. May mga benefits nga po ang pag-fasting, di ba po? Alam niyo po yung mga nagpapa-opera, yung mga nagpapa-check up,
Nagpa-fasting po sila, water lang iniinom nila sa buong araw. Di ba po kasi para i-clear yung organ po nila eh. Kaya ano po nangyari, bago pa check up po, naayos, nakikita po. Kasi kahit ang doktor, nire-recommend niya po ang fasting. Kaya sa atin po tayong masyadong magsabi na, baka mamatay ako, di ako magtatanghalian. Parang sabi nila, ay mo ha, hindi ganyan yan. Diba? Kasi hindi po talaga nag-provide po ang Panginoon, hindi po siya nag-aabaya. At sabi rin po dito, na wag po tayong kapadaya sa kaaway na hindi kaya mag-provide ni Lord, kasi kaya niya po. Genesis pa lang, kaya niya na mag-provide. Di ba po? Sa Bible pa lang, yung babae, na last na lang sana yung pagkain nilang mag-iina. Di ba po, naalala niyo yung Elijah's widow? Di ba po, yung widows at Sarephat? Last na yung pagkain eh. Pero anong sabi ng na Elijah? Ipaghanda mo ko ng, ipag-bake mo ko ng bread, di ba, ng cake. Tapos after niya, di ba, bubuhos yung blessing. Nakita niya po, hindi tumitigil yung mantika. Iisip niya ba, dapat tubos na gawa, pero overflowing. Kasi ganun po ang Panginoon. Kaya tandaan niyo po, ang ating matutunan ay God's provision. Sabi rin po dito, oo, food is important po. Pero tandaan niyo, but prayer is power. Ano ba naman yung alas 6 na, kumakain kami sa bahay, alas 7 ng gabi, nasa prayer meeting pa ako. Tandaan niyo po, prayer is power. After niyan, di ba, palakasin ka ng Panginoon, may strengthen ka, magugulat ka, parang may kakaiba sa akin, di ba? Di ba magkapalakas po ni Lord na kung di ka po nag-prayer meeting ngayon, nakahilata ka sana, nantutay ka sa bahay niyo, pero na nag-prayer ka, ay ba ang lakas mo, ay ba ang galing, ganun po ka-amazing ang Diyos. Kaya tandaan po natin na kapag hindi ka nakakapaglingkod kay Lord o makasunod dahil inaalala mo ang pagkain mo o ng pamilya, tandaan mo, God's provision is always on your way. Tandaan niyo po yan na hindi po nag-aabaya ang Diyos. Huwag niyo pong isipin na, paano po yan, hindi na po ba ako magtitinda? Lalo po yung mga nagtitinda ng Sunday, yung mga tindera po, yung mga may tinda talaga, di ba wala po silang pahinga kahit Sunday, nagtitinda sila. Pero ano pong sabi ni Bishop doon, sa isa niyang member na tindera, o isara mo yung store mo sa araw ng Sunday, papatunayan sa iyo ng Panginoon na, sabi, kasi mas malaki daw ang kita ng Sunday, walang pasok mga tao, masarayan po yung di ba? Pero sabi ni Bishop, papatunayan ng Diyos na siyang bahala sa iyo. Nagulat po siya, within 6 months, sarado yung tindahan niya ng Sunday. Pero nakita niyo po, mas doble ang kita nung time na sinunod niya ang Diyos, kaysa yung time na nag-open siya ng tindahan niya. Kaya pa nagatindahan po kayo ha, alam niyo na po, God, Sunday is holy day, it is Lord's Day. Di ako nagturo ko naman po sa inyo tinuro ko po sa inyo ng hapon sa afternoon fellowship natin. O, yun yung una po, God's provision. Pangalawa, God's prosperity o God's property. Pag sinabi po kasing God's prosperity or property, tandaan niyo po si Lord, lahat po talaga ng meron sa mundo ay sa Diyos. Tandaan niyo po lahat ng meron sa mundo ay sa Diyos, sa original. Di ba po kasi sino ba ang gumawa nito? Ang Diyos po. Pwede niyang sabihin sa demonyo na wala kang karapatan dyan, don't touch it, akin yan lahat. Pwede pong ganun, di ba? Pero ano lang po ang hinahayaan ng Diyos? Sige, sabi niya sa demonyo, sige, gumalaw ka ngayon sa mundo. Pero tandaan mo, mas great ang kingdom ko. Ayun po ang Panginoon. Sabi nga po kasi dyan, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at isang iglap. Sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. Pinakita, kumikinang, talaga namang nagniningning. Ganun po, ayan po yung mga tinatawag nating mga pera, kayamanan, treasures, di ba po? At sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay ko sa kanino ko mang gustuhin. Kaya, kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo ang lahat ng iyan. Pero sumagot si Jesus, ano pong sabi niya? Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat ang paglingkuran. Diyan pa lang po, may tinuturo na sa atin. Kaya nga po may nabanggit sa Bible, you cannot serve two masters. Di ba po na, Lord, ahabulin ko po yung pera, pero ahabulin din po kita. Sabi ni Lord, imposible po yun. Kasi di ba, sabi nga po doon, sabi doon sa you cannot serve two masters, you will love the other one, and you will hate the other one. Pwedeng mangyayari na sabihin mo, Pastora, magtitinda lang po ako ng linggo, siguro isang buwan lang po. Hindi naman po mag-i-exceed yun. Pero tingnan mo, pag nakasanayan din na po yan, yan na yan, ka na, hindi mo na po mamahalin ang Diyos. Basta mahalin mo na maisipan mo ng takot akong makulangan ng pera,
matatakot ka na mawala ng pera. Kaya na-amaze po ako sa mga taong nagtatrabaho dati, tapos ngayon kaya na, ay kahit di ako magtrabaho, okay lang yun. Di ba po, parang amazing po yun kasi naranasan mo magkapera, mabili ang lahat ng gusto mo, masabihan pang meron kang pakinabang, pero di ba, after nun, hindi mo naman paglilingkuran ang Diyos, pero nung nakita na po ano ang Diyos, sige na nga, kahit wala na lang yung pera, wala na lang yung mga ganyang karangyaan. Pero katotohanan po, sa umpisa lang po yan. So, kaya that means po, yung mga prosperity, yung mga property, yung mga treasures po, na minsan iniisip po natin, Lord, kailangan po namin to. Totoo naman po, ang pera kailangan, hindi ko naman po sabihin sa inyong hindi. Kasi lahat po binibili ni. Eh, bahay nga lang po, umuupa tayo, di ba? Tubig lang, bibilihin mo, magkano din. Di po, alam kong kailangan natin ng pera, pero ang sabi po, tinuturo po dito, wag na wag nating i-Diyos ang pera. Kaya po sabi dyan ng Panginoon, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Kasi minsan, akala ng mga nagtatrabaho po, akala nila, di ko naman pinaglilingkuran yung pera. Pero tingnan niyo po, malalaman po nilang pinaglilingkuran nila yung pag sinabing, sige magtrabaho ka ng Sunday, tapos siya todo, oo naman po. Dapat todo tanggi, hindi po. Yung Sunday para yan sa Panginoon. Kaya nga pong tinuturo namin sa mga kabataan, kapag magtatrabaho kayo ha, pag merong Sunday, it's kahit 100 million pa. Kung sasahod ka, 100 million. Diba? Anuin ko naman ang kayamanan sa mundo, pagdating ko naman sa langit, wala naman akong maletang magagana. Diba po? Yung mga maleta mo ng kayamanan, si Henry C., ang dami niyang SM, di ba? Sikat yung SM, pero ano lang po ang meron siya? Ang dami niyang lupa ng SM, pero yung kapiranggot na nasa kabaong niya lang, ayun lang po yung meron siya. Oo, minanay yun ang mga anak niya, pero aanhin po yung pag namatay din ang mga anak niya, ang mga apo, di ba pagdating ng langit, na naman kung gano'n eh. Paano ba ang account mo? Lilipat natin sa langit, ano naman kung gano'n? Di ba? Ano po ang kayamanan natin? Ang Panginoon. Ganyan. Sabi po dito, sometimes prosperity hinders us to be faithfully follow Jesus. Di ba po, yung mga ganong tao, yung alala niyo po yung tinuro ko sa inyo sa 1-to-1, yung 3 pong tao na sabi nila, gusto ko pong maglingkod, Panginoon. Ano pong sabi ng una? Ay, kaso po, magpapaalam muna ako sa nanay tsaka tatay ko para payagan po ako. Nasabi ng Diyos, kung sino man ang mas mahal pa, ang nanay at tatay o ang kanyang pamilya kaya sa akin, hindi ka dapat mag-enter sa kingdom po ng Panginoon. O pangalawa, meron pa nagsabi, ay wait lang po kasi yung palayan ko, magpo-flow pa ako dun, tataniman ko muna, ayusin ko po muna. Pag okay na po yun, saka po ako susunod sa'yo. Anong sabi po ng Panginoon doon? Na sabi niya nga po, di ba, na hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na iyan. Kaya po iniisip po natin, di ba, na Lord, gusto ko pong maglingkod sa inyo. Pero ang totoo, minsan, nawawala po sa atin yun. Alam niyo po, ang mga kabataan po namin, ang dami ko pong kasabayan, sabi nila, pag kami nagkatrabaho, bibilhan ko po ng aircon church natin. O, nagkatrabaho po, nalimutan na ang Diyos, wala na po ang pangako. Diba? Kasi hindi po inuna ang Panginoon. Pero tayo po, habang inuuna natin si Lord, makikita po natin, tandaan niyo po, sabay-sabay tayong pagpalaan ng Panginoon. Di ba po, naalala niyo po yung gano'n na habang na kay Lord, mas masaya pong maglingkod kay Lord na nagsimula ka sa wala, at nasayon po sa testimony mo na pinagpala po ako ng Diyos. Kaysa naman po, di ba, pinagpala ka nga, wala ka naman sa Panginoon. Di ba, anahin mo yung yaman mo kung yung sinasabi ng Diablo, di ba, na lahat ng kumikinang na yan, sa'yo na yan. Pero anong sabi ni Lord, na ano po ba siya? Nagdingding ba yung mata niya? Ay, wow, pera, di ba? Hindi po. Kasi hindi siya na-amaze sa mga bagay na yun. Kasi walang kasing ganda ang langit kumpara sa kayamanan dito. Pero ang mga pera yan, ha, ano po natin yan? Material lang natin yan. Pag may pera ko, hindi ko yan para sambahin po. Ibili natin yan, gastusin, kasi para yan doon. Okay po? At sabi rin po dito, may mga pagkakataon daw po na akala natin, hindi natin na-worship ang pera, pero na-worship po natin yung mga money, yung mga treasure, at prosperity. At minsan nga po, di ba, may mga narinig tayo, dahil lang sa pera, ganyan, grabe naman ang gahaman naman niya, grabe naman ang sugapan. Di ba mga ganito tayo naririnig? Dahil sa pera, ang laki ng sinisiw, galit na agad dahil sa pera. Napapansin po natin yan kasi ganun po ka. Kaya nga po ang sabi sa Bible, the money is the root of all evil. Hindi po demonyo yung pera, hindi po ito yung evil, pero ito ang root, ito ang pinagmulan. Kaya po dito sa church, diba, hindi po talaga tayo, bawal magputangan na, Tita Jane, Tita Selena, pautang naman maaari. Kung ganun, kung may budget ka, o sige, bigyan na lang kita. Yung mga ganun, pero talagang hanggat maaari po sana, wala yung utangan na hindi mabayaran. Pero, kung po kayong mag-ala, si Lord naman siya mag-provide po. At sunod po, sabi din dito, mas mahalagang i-worship si Lord kasi siya ang ating kayamanan.
Tandaan niyo po, siya po ang ating great possession. As in, siya po ang ating kayamanan, siya ang meron po sa atin. At sabi po dito, if we have Jesus, tandaan niyo po, we have everything because Jesus has everything. Bakit po tayo we have everything? Because Jesus has everything. Sabi po ni Jesus, kung inaalok ka ng demonyo ng mga ganyan, milyon, di ba, trilyon na ninanakaw mo, sa langit po yung ginto, tinatapakan mo lang. Ganun po, kayaman ang Panginoon natin. Kaya nga po sabi niya, di ba sa Bible, sa Old Testament, silver and golds are mine. Sabi po ng Panginoon yun, yung mga kayamanan na yan sinasabi niya sa lupa, akin yan lahat. Yung lupang yan, ako gumawa niyan eh. Di ba kung sabihin lang ng Diyos na, pinagmamalaki ng tao sa akin, lahat naman ang meron yan sa lupa, dahil yan sa akin. Di ba? Kaya bakit hindi thankful yung mga tao? Bakit ka ba nabuhay? Dahil sa Diyos, kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng hangin, sa ospital, ang mahal ng oxygen. Di ba po? Tapos di ka thankful, kung di ka bibigyan ni Lord ng sunlight, ng sikat ng araw, at nireklamo pang init-init, parang impyerno. Di ba? Hindi ka sana ayos. Di ba? Kung hindi ka magkakaroon ng energy, kasi sunlight give us energy po, di ba? Kung laging gabi, aba naman, kawawa po tayo. Kaya napakahusay, napakabuti, napakagaling po ng Panginoon. Diba? Minsan yung mga puno, sinisira pa po natin. Eh, yan tayo nagbibigay sa atin ng oxygen po, diba? Libre. Samantalang sa ospital, magkano? I-check upin ka lang, 1,000 na. Wala pang ginawa sa'yo. Eh, magpa-check up ka na lang kay Lord. Ano po ang problema ko? Diba? Meron talaga yung talagang pinapagaling ng Panginoon. Talaga namang siya ang bahala. Maya-maya, yung walang kamay, tumubo. Di ba po? Tapos yung mga ano nga daw po, yung may bato sa kidney, sa kung ano naglabasan, sinuka po nila. Ganun po nag-ooperate ang Panginoon. Kasi ganun po siya kagaling. Kaya lahat ng meron po tayo sa Panginoon at wala po tayong pwedeng pagmalaki. O pangatlo po, ano pang matututunan natin? God's protection. Ito talaga. Di ba? Napatunayan po natin to. Di ba? Meron po ba sa inyo yung bubong nyo ng Sunday, ng gabi, lumilipad na? Di ba? Ano, praise God. Kasi sabi po sabi po ng kuya namin sa amin, sabi, oh, yung bubong niyo ba lumilipad na? Naramdaman po namin, alam niyo po yung cartons na gumaganon? Kasi hanggang third floor po kami. Tapos yung third floor po kasi namin doon, hindi naman talaga yun semento kasi talagang ano lang po yun. Kaya talagang grabe, nararamdaman ko, mapapalord, tulungan niyo po kami. Pero at the same time, hindi na po kami nagpanik. Masaya pa nga po kami mahangin. Oh, ang lakas ng hangin, ang saya, malamig. Di ba po? At alam po namin na opo, di ba? At alam namin na yung Psalms 91, alam natin yung God's protection po, di ba? Yung iba, nagpanik na, kung ano-anong ginawa, di ba? Pero tayo, nang mahimbing ang tulog, parang si Jesus, habang bumabagyo, Jesus, natutulog ka pa rin. Ganun din po ang nangyari sa atin. Ang bigot ng tulog na parang akala mo walang bagyo sa oras na yon. Kasi ganun po ang protection ng Panginoon. Meron pa nga po akong narinig, nasabi po, nagpapanik buying na yung iba, kami nagpapanik lang kasi walang pang buying, di ba? Walang pambili, di ba? Kaya at least tayo hindi na nagpapanik pero may pambili din tayo, di ba? Kung malaman, God will provide, di ba po? Sabi niyan, God really protects. Tandaan niyo po yan, never in the entire life na hindi po nagprotekta ang Panginoon. Kahit po ang mga Israelita, pinotektahan niya po sa lahat ng mga sakuna, sa lahat po ng mga nangyari sa buhay po nila, di ba? At sabi rin po dito, this is God's promise to us that He will protect us in all cases and situations of our lives. At sino lang po makakapag-claim ng mga gantong promise? Yung provision ni Lord, yung prosperity o mga property na yan at treasures at kahit pang protection, sino lang po makakapag-claim yan? Tayo lang pong mga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin ng mga tao sa mundo na, Lord, tulungan niyo po kami. Sasabihin nila, nag-pray po ako pero di ako tinulungan. Baka kasi hindi ka una nagtiwala sa Panginoon. Di ba po? Minsan yung mga ganun po, ang dami-dami pong ganun. May mga tao po nagtatanong, kung mabuti po ang Diyos, bakit naman po yung naghihirap na nagpakamatay, inahihirapan lang po siya, pero mabait naman po siya. Kaya lang naman siya nagpakamatay dahil sobrang hirap na po siya. Di ba? Ano po ang sagot natin dyan? Diba? If you confess, diba? Nag-confess ka ng kasalanan mo sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos, yung mga sinasabi, di mo na pala kaya, bakit ka po kasi lumalayo sa Panginoon? Tinuro naman, sino ang tulong? Help comes from the Lord. Diba po? Sino magpaprotekta sa iyo? Ang Diyos, diba po? Kaya alam niyo po yung isang pastor sa CCF, kung kilala niyo po si Pastor Paul de Vera, 7 beses po siya nag-attempt na mag-suicide.
Sabi niya po doon, nung una na mag-attempt siya, nakita ko siya ng kapatid niya. Alam niyo po bakit siya mag-attempt mag-suicide? Kasi hindi siya top 1, top 2 lang siya. Sabi niya, kasi po top 2 lang ako, ma. Ganyan, ikaw baka ikahiya niya po ako. Grabe, no? Kamusta naman kayo mga top 7? Di ba? Top 7, top 8, top 10, di ba? Top 5 lang, di pa top 1. Kaya ganun po. Tapos alam niyo po ang nangyari? Nung araw daw po yun, naisip niya na, ay, sa pagpapakamatay ko, nakakuha ko ng atensyon. Di ba may mga ganun? Tapos alam niyo po, pero siya, hanggang nag-ano po siya, college, hanggang graduate na siya, ginagamit niya po yung suicide para makapag-ano. Pero yung pinakalas po na suicide niya, ayun na po talaga yung nakomatose siya. Kaya alam niyo po ang nangyari dahil Christian pa rin po siya, may plano po ang Diyos sa kanya, di ba? Ano pong nangyari? Ano pa rin siya? Ginamit po siya ng Panginoon. Alam niyo po, napakatalino nun, magna cum laude. Pero alam niyo po yung after niya, nung nagkamatay, nag-attempt siyang mag-suicide, ang trabaho na lang po niya, taga-timpla ng kape ni Pastor Peter Tanchi. Sabi niya, gusto mong maglingkod? O dito ka magsimula. Ginawa po siya, hinambol po ulit siya, di ba? Ganun, kasi makikita po natin doon. Sabi niya, kahit doon lang siya nagsimula, may time nga daw po umiyak siya na, Lord, ang galing-galing ko dati. Pero wala na po ba talaga akong kwentang tao? Kasi taga-timpla lang po ako ng kape. Pero kinorek po siya ng Panginoon. Na dyan ka magsimula, ayusin mo yan, kasi prioritahan kita. Na protection po ng Panginoon na talagang kapag meron ka po talagang Lord, meron kang karapatang ipag-pray ang Psalms 91, kapag nagtitiwala ka po talaga sa Panginoon, may karapat ka magsabi na, Lord, protectionan mo po ako for your sake. At sabi rin po dito na yung tatlong pinayan, di ba? Nakala natin na hindi sila mga importante. Pero ang totoo, di ba, sa buhay po natin, napakahalaga. Napakahalagang bigyan ka ng Diyos, napakahalaga na malaman mo ang worth mo, at napakahalaga maprotektahan ka ng Panginoon. Kaya nawa kung matutunan natin ng mga yan, na it is God's under control. Okay po? Hindi po sa sarili mo kakayanan. Sabi po sa Zechariah, di ba, na not by might, not by power, may power, di ba, but by the Holy Spirit, but by the power and the Spirit of the Lord. Doon po sa lakas ng Diyos, kaya po natin yung nagagawa. At ano naman po matutunan natin? Nandiyan na po yun. In terms po sa kaaway o sa darkness. Sabi po sa verse 2 to 12, ano maintindihan natin dyan? Nung binasa natin yan, na ang demonyo gusto niya po lagi tayong i-tempt sirain. Diba? Totoo yun. Ayun po ang katotohanan. Kaya, kung naisip mo, bakit parang may nag-tempt sa akin? Kaaway po yan. At sabi po dito, evil always wanted to tempt us for us to be fallen and ashamed to come to Jesus. But remember, verse 13, ano pong sabi? Matapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay sa ibang pagkakataon. Ang demonyo po, maghahanap siya lagi ng pagkakataon tuksohin ka. Naghahanap siya palagi ng pagkakataon na paano ko kaya sisirain ang buhay niya. Pero tandaan niyo po umaalis din ang demonyo. Kaya nga po sabi dito, di ba, he will not win over us, for we are an overcomer. And evil will flee from us if we obey Him. Nasabi po, di ba, sa Bible, sa James, sabi po doon, obey God, and sabi po doon, palayasin mo ang demonyo, at siya ay aalis sa iyo. Di ba, natanya siya, sabi po ni Gia sa last na kwento, di ba, sabi niya po, nung sinabi sa kanya dun sa protection, yung, hindi ko pala nabasa yun, pero sabi po doon, di ba, na kapag nagpatahulog daw po siya, di ba, ililigtas po siya ng mga anghel, pero ano pong sagot ng Jesus? Sabi niya po, di ba, lumayas ka, Satanas. Kapag po dumating na kayo sa punto na parang gawa to ng kaaway, palayasin niyo po siya. Meron po tayong karapatang palayasin sila. Kaya sabi po, sa verse 18, di ba, binigyan ka ng karapatan ng Diyos. You have an authority, palayasin ang kaaway, di ba? Talaga namang i-share ang gospel, ayun po ang mga sinabi. Kaya pagandaan po natin na tayo po ay overcomer. If we don't give up, sabi diyan, and strong in our faith, in God, tandaan po natin na papalayas natin ang kaaway. Sabi po kasi dito, greater is Jesus, sabi po sa dyan yun, di ba? Greater is He that is in the world. Greater is Jesus po na meron sa atin kumpara po sa nandito sa mundo. Di ba po? At sabi rin po diyan, what can we learn naman po sa mga kapag nag-pray po tayo, strong tayo in prayer, paki-next na po. Sabi po diyan, we can share the gospel boldly and confidently. Kapag po lagi ka na nag-pray, nagugulat ka, ay kaya ko i-share yung gospel? Kaya ko i-share si Jesus? Hindi po kasi ikaw na yan. Sino na pong tumutulong sa iyo? Si Holy Spirit na yan. Nagugulat ka, hindi ko yun kayang sabihin kung ako lang.
Kaya ibig sabihin po, nung tulong yun ng banal na Espiritu. Kaya nga po sa verse 14, 15, 16, 17, ano pang sabi? Bumalik si Jesus sa Galilea, taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil nag-pray siya, ang power ng Holy Spirit napasa kanya. Sabi diyan, kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth, sa bayang kinalakihan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta niya sa mga sambahan ng mga Hudyo. At sabi diyan, sa araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at ipinakita. Pagkakita sa bahagi ng kasulatan ng kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabi. May kasunod po. Diba? Yan po ang kasunod. Sabi diyan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako. Amen po ba? Pinili tayo ni Lord. Ayan, upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Ano po yung sabihin ng dukha? Sila po yung mga taong longing kay Jesus. Alam niyo po, hindi po natin pwedeng sabihin na di yan kailangan si Jesus, masama ugali niyan. Hindi niyo po alam yun. Ang totoo, pag shinare natin yun, possible na maligtas po yan. Sinugo niya ako upang ipahayag ang mga bihag. Sabi diyan, ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Di ba? Kasi lahat pa ng tao sa mundo, they are slavery po, nakakulong, nakagapos po sila sa kasalanan. At sabi diyan, at sa mga bulag na makakita sila, sino po ang mga bulag? Yung nag-do not touch po tayo, di ba? Nalala niyo po si Jerwin, siya yung bulag. Ano pong nire-represent nun? Bulag po sa pagkakilala sa Diyos. Kaya di ba, kung nakilala si Lord, aba luminaw ang mata, di ba? Spiritually, nalalaman ng katotohanan. At sabi diyan, sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Okay? Lahat po, sino po yung mga inaapi? Sila po yung mga kinakawawa ng demonyo. Kaya meron, ayun po yung sinasabi. At sa last po, at ipinahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sa English po, ito yung sabi yung, to preach the acceptable year of the Lord. Kaya sa ngayong panahon po, pwede na po natin i-share ang gospel. Meron po bang temptation sa atin? Sabi po dito, ang temptation, dumarating talaga yan. Pero pag na-fall ka sa temptation, yun na po yung pagkakasala. Si Eva, nung tinempt siya na kainin yung bunga o yung prutas na yon, temptation po yun. Pero nung kinagat niya na-fall po siya into temptation. At tayo po, tandaan po natin na pwede po tayong bigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi nga po, di ba, ang banal na Espiritu, ito pong tutulong sa atin. Kaya di ba, praise God po, dapat talagang lagi natin yung binabanggit na thank you po kay Holy Spirit kasi in-strengthen niya po ako, tinulungan niya po ako sa lahat ng pagkakataon. Kaya ayun lamang po ang ating message ngayong gabi.